Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Speaking in tongues na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Acts chapter 2 verse 4 to 12. Sabi po ay, "And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, 'Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is that each of us hears from each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and other parts of Libya, near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear, we hear them declaring the wonders of God in our tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, 'What does this mean?'" Dito makikita natin na nung dumating ang Holy Spirit sa Pentecost, ang mga apostol ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan, at ang nakamangha pa, naintindihan sila ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ang first teaching is glossolalia. Ito yung ecstatic speech. Minsan parang unintelligible at hindi talaga known human knowledge. Ang second is synolalia. Ito naman yung miraculous ability na magsalita ng totoong human language na hindi alam ng speaker, kagaya na nangyari sa Acts chapter 2. At ang first is, it is an intelligible human language. Hindi ito basta-basta lang parang murmuring o sounds na walang meaning. Sa Pentecost, malinaw na mga real language ito na naiintindihan ng iba't ibang lahi. Second is, it requires interpretation. Sabi nga sa ibang bahagi ng New Testament, kapag may nagsalita sa tongues sa isang congregation, kailangan ng interpretation para ma-edify ang lahat. Hindi ito para magpasikat, kundi para magbigay ng malinaw na mensahe galing sa Diyos. Ang last is, it confirms the gospel for all nations. Yung miracle na iyon sa Pentecost ay nagpapatunay na ang mensahe ni Kristo ay hindi lang para sa isang lahi, kundi para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Yun lamang po.